Hinanapan ng palatandaan ng ating Panginoon buhat sa langit. Ito po ang nilalaman. Sinabi naman sa kanya ng ilang eskriba at pariseo, "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Sumagot si Jesus, "Lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung papanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabing nasa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Nineveh laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na iyon, titindig din ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon, ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Yan po ang nasa chapter 12 po tayo ng Mateo. Hinanapan si Jesus ng palatandaan, verses 38 hanggang sa verse 42. Yan ho ang nilalaman. Hinanapan si Jesus ng palatandaan. Alam po ninyo ng mga panahon na yon, magiliw namin tagapakinig, saan-saan man ho makarating ang ating Panginoon sa kanyang pagtuturo, ito hong mga iskribang ito at itong mga pariseo, itong mga grupo na ito ay wala hong kasing katulad din ho sa mga panahon ngayon na meron ho tayong nakikita na hindi ho naniniwala sa mga aral ng ating Panginoon kahit na ipagduldulon pa ho natin sa kanila ang mga aral, parang binagbabaliwala ho nila. At dito ho'y kanila nang kinontra ang Panginoon at hinahanapan ng palatandaan sa langit. Ang sagot ho ng ating Panginoon noon, "Kayong lahi ng masasama na hindi kayo naniniwala sa Diyos, bakit kayo naghahanap ng tanda, ngunit walang ipakikita sa iyo maliban sa palatandang inilarawan ng nangyari kay Propeta Jonas?" Si Jonas, 3 days na nasa loob ng tiyan ng isda, at ang pangalawa hong nakalagay dito ay kung paano rin ang Panginoong Hesus nilarawan na 3 araw na nasa ilalim ng lupa. Ano kaya ho ang misaheng nakapaloob dito? Kuya Ben, paano ho ito? Alam niyo, napakaganda nitong binasa po natin. Unang-una ay gusto ko pong iparating yung mga karakter na nandito. Nandito yung mga eskriba at pariseo, nandito si Jesus, ang paglalarawan doon pangyayari kay Jonas, at ang pagtingin kay Solomon bilang isang matalino, isang may marunong, may karunungan. Balikan ko po yung sa simula. Pag sinabi kasi natin eskriba, matatalino yan. At ang mga pariseo nung araw ay talsadya namang kinikilala nung kapanahunan ni Jesus. So silang dalawa, itong dalawang grupong ito ay talaga namang nakasubaybay sa lahat ng kilos ng ating Panginoon. Pero sabi mo nga, Kuya Men, ang eskriba ay yung mga dalubhasa sa mga kautusan at sa mga batas ng Diyos. Pero ang maganda rito yung salita nila "Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit?" Kinikilala nila si Jesus bilang guro. At kapag may guro, mayroong mga tinuturuan, mayroong mga tagasunod. Subalit, balintuna itong pagtanong ng eskriba at pariseo bilang guro si Jesus. Sapagkat ang guro, kapag tinikilala mo ang isang guro, ikaw ay marunong makinig. Marunong kang palaging sumunod sa iyong guro. At naroon ang lalim ng iyong relasyon sa kinikilala mong guro. Pero itong mga eskriba at pariseo, hindi Baliktad sila Pang-iinsulto yung tawag nila rito ng guro Kaya hindi sila karapat-dapat dun sa palatandaan na gusto nilang
makita. Kasi po nung mga panahon na yon, si Jesus ay hindi gumagawa ng mga hiwaga, hindi siya gumagawa ng mga miracles on that period. Kaya pinipilit nila si Jesus na gumawa ulit ng mga palatandaan mula sa langit. Pero ang nagiging problema, ito ay pagsubok lamang nila kay Jesus upang muling masilo si Jesus, upang makakita sila ng kamalian, hindi naman po para makita ang tunay na palatandaan. Kaya anong sabi ni Jesus? Lahing masama at di tapat sa Diyos. Bakit po sinabi ng ating Panginoon? Kung totoong kinikilala mo ang naguro ang isang tao, may katapatan ka, sumusunod ka, at bukod sa sumusunod ka, nakikinig ka sa Kanya. Uulitin ko po, sumusunod, may katapatan, at nakikinig ka sa Kanya. At hindi kinakailangan hingan mo ng palatandaan kung ang guro mo ay kinikilala mo, sapagkat sapat ang iyong pakikisama sa Kanya, at sapat ang pakikisalo mo sa Kanyang pagkilos at paggalaw nung kapanahonan na yon. Ngayon, dakuhan ko po yung ibaba. Kung makikita natin, sabi nga natin, si Jonas ay isang propeta kasi siya na nalagay doon sa tiyan. Ito po yung kapareho nung si Jesus ay mamatay at muling mabuhay. 3 days, 3 days. Ito lang ang gustong ipakita ng Panginoon doon sa mga Eskriba at Pariseo na magiging palatandaan na siya nga ay tunay na anak ng Diyos. Kaya nung si Jesus ay muling mabuhay, makikita po natin, maging itong mga Pariseo Eskriba ay nagpupumilit na takpan ang pangyayari na si Jesus ay tunay na nabuhay. Sapagkat alam na nila alam nila yung katotohanan. Ngayon, dakuhan naman po natin yung kay Solomon upang iugnay ko po rito. Sabi nga po dito, kay Haring Solomon, sa dulo ng daigdig, upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Katulad din kay Jonas, sabi hindi hamak na higit kay Jonas. Pareho pong hindi hamak na higit. Ibig sabihin, si Jesus ay higit kay Jonas at napakahigit, hindi lang higit, napakahigit. At ganun din naman kay Solomon sa kanyang karunungan, sa kanyang kaalaman, sa kanyang kapangyarihan na naipakita ng Diyos kay Jonas at kay Solomon. Makikita niyo po, bakit karunungan? Sapagkat yung karunungan ni Solomon na nagpapakita at nagtuturo ay hindi pa rin makuha ng mga Eskriba at Pariseo. Hanggang sa sandaling iyon, hinahanap nila ang palatandaan, samantalang inihula na ng mga propeta, sila'y dalubhasa ng mga sa kasulatan at dalubhasa sa mga nilalaman ng mga salita ng Diyos nung makapanahon ni Moises, pero hindi nila makita yung palatandaan. Ay gano'n pa kaya yung karunungan ni Solomon na sinasabi nga rito? Dapat, ganito yung mga Pariseo at Eskriba, sapagkat sila ay nag-aral, sila ay maraming kaalaman tungkol sa Diyos. Pero ang problema ay hindi naman talaga nila hinahanapan ng tunay na palatandaan at hindi rin naman nila hinahanap ang tunay na kahulugan na ipinakikita ni Jesus at hindi rin nila sinusundan ang tunay na pagiging guro ni Jesus, bagkos hinahanapan nila ito talaga ng sadya na magkamali at magsabi ng mga bagay-bagay na maaari nilang ikasisilo ni Jesus upang ito ay maisulong na nga nila ang kanilang nais para sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, tayo po ay mag-iingat sa mga katulad niyan. May mga nagtuturo na parang mga Eskriba na nagbabasa kuno, nagdalubhasa sa banal na kasulatan, at may mga Pariseo na kumikilos sa kapanahunan ito. Baka maghanap din ng mga palatandaan, bagamat alam nila ang katotohanan, ililigaw po tayo sapagkat ang nais nila ay pansarili nilang ninanais na mangyari sa atin pong lipunan, sa ating komunidad, sa ating mga Kristiyano. Mag-ingat po tayo. Iyon, napakinggan po ninyo ang paliwanag po ni Kuya Ben sa hinanapan si Jesus ng palatandaan mula sa langit nitong mga Eskriba
at itong Pariseo nung kanyang kapanahunan. Alam po ninyo, itong mga eskriba na ito, ito ho'y tagapagturo ho ito ng matandang tipan ito'y nung mga panahon yun, kung atin hong babalikan, ang kasaysayan itong mga eskriba